Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 931 hanggang 37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos ipakita ni Jinkai ang kanyang lakas, kitang-kita kung ano ang pinagdadalubhasaan ng babaeng nakaitim ang kaluluwa. Ang posisyon na ito ay orihinal na dapat ay kay Francis, ngunit sa halip ay kinuha niya ang posisyon ng Beast Tamer. Gusto ni Old Man Zenos mula sa Void Ocean Pavilion na hamanin si Lady Darlene. Isang payapang mukhang matanda na may hawak na tungkod ang dahan-daang lumabas mula sa bulwagan ng Ninth Prince. Bago magsimula ang laban para sa mga posisyon, susuriin ng mga puwersang hindi nakakuha ng pwesto ang lahat ng may pwesto at tatalakayin kung sino ang pinakamadaling palitan. Si Elton ay nagmula sa isa sa 8 big families, at siya ay isang walang katulad na henyo mula sa nakaraang henerasyon. Walang mga pagkukulang sa kanya o ang kapangyarihan sa likod niya. Ang Old Ying ay orihinal na bahagi ng itaas na echelon ng Imperial Skynet, at dalubhasa siya sa sensing at pagsubaybay. Malamang, marami rin siyang impormasyon tungkol sa Imperial Tombs. Ang matandang Ying ay mayroon ding kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord. Walang sino man ang haamon sa isang mahalagang miyembro ng koponan. Si Sarah ay dating pinakapabor na prinsesa ng Sacred Emperor, at ang kanyang katanyagan bilang isang manggagamot ay kumalat noon pa man. Kahit ang mga imperial na doktor ay pinuri siya. Walang masyadong nakakaalam tungkol sa kanya, ngunit dahil isa siyang imperial, pinakamahusay na huwag siyang saktan. Ang katanyagan ni Jason ay lumaganap sa Great Gunlord Dynasty 100 taon na ang nakalilipas, at kakaunti ang mga tao na dalubhasa sa panghuhula. Karamihan sa mga puwersa ay walang kahit isang tao na may kakayahang manghuhula. Para kay Francis, mayroon siyang alagang hayop mula sa 10,000 ancient races. Walang sino man ang may pag-asa na manalo laban sa kanya maliban kung mayroon silang alagang Mystic Light Realm. Sa makatuwid, mayroon lamang dalawang pagpipilian, Jinkai at Darlene. Si Darlene ay bahagi ng nakababatang henerasyon, at hindi siya masyadong sikat. Ang puwersa sa likod niya ay ang Grand Duke Sus Palace, na siyang pinakamahina sa 10 Grand Duke Palace at ang nag-iisang Grand Duke Palace na sumuporta sa Ninth Prince. Ang kinatawan mula sa palasyo ni Grand Duke Sus sa loob ng bulwagan ng Ninth Prince ay hinaplos ang kanyang balbas at nagbigay ng isang mahinang ngiti. Hindi naman siya nag-aalala. Dahan-daang lumabas si Darlene, at isang medyo matandang boses ang tumunog, kung gusto mo. Weng! Isang surge ng soul intent ang lumitaw mula kay Zenos at naging 12 puting beam na bumaril patungo kay Darlene. Mga soul beam. Ipinakalat ni Zenos ang kanyang soul intent, at ang ilang dosenang puting soul beam ay pinagdugtong ng isang surge ng malakas na lakas ng kaluluwa upang bumuo ng isang malaki, condensed soul beam. Ang pag-ataking ito ay may malakas na momentum na tila maaaring itulak ang kaluluwa ni Darlene palabas sa kanyang katawan. Si Darlene ay may kalmadong ekspresyon habang ang malamig na kapangyarihan ng kaluluwa ay nagmula sa kanyang katawan. Shield, malumanay na sabi ni Darlene habang pinapaikot-ikot ang kanyang mga kamay at tila may sinusulat sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang kanyang soul power habang ang isang higanting soul talisman seal ay agad na lumutang sa hangin at naging soul shield. Anong kakaibang diskarte ng soul secret? Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zenos. Narinig na niya ang tungkol sa Talisman Soul Seal Secret Technique noon, ngunit hindi niya inaasahang makikita ito ngayon. Boom! Ang Soul Beam ay dumapo sa Soul Shield, at ang sagupaan ay yumanig sa mga kaluluwa ng mahihinang magsasaka. Parehong gumuho ang Soul Beam at Soul Shield pagkatapos ng matinding palitan. Ang defensive technique ni Darlene ay ganap na hamarang sa pag-atake ni Zenos. Subukan mong gawin ang hakbang na ito. Soul Prison. Umungol si Zenos habang ang kanyang puting buhok ay umihip sa hangin, at isang malaking halaga ng puting kapangyarihan ng kaluluwa ang lumitaw. Weng-weng. Lumitaw ang mga puting beam sa itaas ng Darlene at bumuo ng isang bilangguan na gumuho na may mabundok na soul intent. Ito ay isang malawak na diskarte sa soul na nilalayong pigilan. Ang soul technique ni Darlene ay ganap na nalabanan. Nagbago ang ekspresyon ni Francis.
Malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa ng elder na ito, ngunit ang soul prison na ito ay gumamit ng masyadong maraming enerhiya at hindi gaanong malakas ang epekto kumpara sa soul chains ni Francis. Sa kabilang banda, ang lihim na pamamaraan ng soul ni Darlene ay napakalalim. Isang pangalan lang ang mahahanap ni Francis para dito sa kanyang Memoria Talisman Soul Seal Secret Technique. Yellow, Celio. Hindi nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim. Itinaas niya ang kanyang ulo at gumuhit ng isang higanteng soul talisman seal sa bawat kamay. Weng! Ang dalawang soul talisman seals ay naglabas ng wave ng soul power na bumagsak sa soul prison. Ang bahagi ng soul prison ni Zenos ay agad na tinatakan ng soul intent at nabawasan ang kapangyarihan nito. Kasabay nito, isang malamig na kapangyarihan ng kaluluwa ang dumaan at lumikha ng isang layer ng yelo sa soul prison. Matapos mabuklod sa yelo, ang soul prison ay walang anumang banta. Sa sandaling ito, naglakad si Darlene ng ilang hakbang pasulong at lumabas sa hanay ng soul prison. Tayback. Nanlamig ang mga mata ni Darlene habang itinaas niya ang kanyang braso, at isang kakaibang kapangyarihan ng kaluluwa ang umilo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Walang magawa si Zenos. Naubos na ng soul prison ang karamihan sa kanyang soul intent. Higit pa rito, ang lihim na pamamaraan ng soul ni Darlene ay lubhang kakaiba, at ang kanyang sariling pamamaraan ay hindi malapit sa nakalimutang Talisman Soul Seal Secret Technique. Natapos ang laban, at maraming mga eksperto na nagpaplanong makipagkumpetensya para sa posisyon na ito ay agad na umatras. Maraming tao ang hindi man lang nakakita sa mga diskarte ng soul ni Darlene, at ang mga tao sa paligid ng arena ay sa wakas ay siniyasat ang babaeng ito ng totoo. Kinailangang aminin ni Francis na hindi masama ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ngunit ang soul intent niya ay hindi masyadong malakas o kung hindi ay makakapaglabas siya ng mas maraming battle power. Bagamat malakas ang kanyang secret technique, kailangan nito ng natural na talento at hindi angkop para sa mga may soul-based ay bloodlines. Habang ang Ninth Prince ay walang maraming miyembro, lahat sila ay mga elite. Si Duke Nanfeng ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang ang kanyang mga mata ay naging bahagyang mas kumpiyansa. Nagliwanag din ang mga mata ng Ninth Prince. Maganda ang battle power na ipinakita ni Darlene. Sa gilid, ang kinatawan mula sa palasyo ni Grand Duke So ay nagbigay ng isang paghangang ngiti kay Darlene. Namana ni Darlene ang mahiwagang teknik na ito sa Divine Illusion Dimension at bahagi pa lang nito ang naintindihan. Matapos ipakita ni Jinkai at Darlene ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, walang humamon sa mga miyembro ng Ninth Prince. Ang kakaibang soul technique ni Darlene ay nagparamdam pa ng soul emna sa ibang mga miyembro sa arena. Bagamat walang maraming puwersa na sumuporta sa ika-9 na prinsipe, ang mga miyembro ng kanyang grupo ay medyo namumukod tangi. Pagkatapos ng laban, nagsimulang bigyang pansin ni Francis ang iba pang arena. Ang mga labanan sa mga arena ng mababang ranggo ng mga prinsipe ay lubhang mabangis dahil ang mga prinsipeng ito ay walang intensyon na maging ang Crown Prince, na nangangahulugang hindi sila nagdulot ng anumang banta sa iba pang mga prinsipe. Ang kanilang mga grupo ay mas idinisenyo para sa mga individual na benepisyo. Itinuon ni Francis ang karamihan sa kanyang atensyon sa mga prinsipe na nirerango sa nangungunang 4, ang ika-4 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, ang ika-7 prinsipe, at ang ika-8 prinsipe. Sa isang pag-iisip, tumingin si Francis sa arena ng ika-13 prinsipe. Si Zane Damon mula sa Ground Demon Cult ay gustong makipaglaban sa pangunahing taong may kapangyarihan sa labanan. Isang matanda na may nakamamatay na tingin at mga kulay ube at itim na damit ay tumingin sa isang figure na nakasuot ng itim na damit. Ang Ground Demon Cult ay isang 3-star superpower na sumuporta sa 13th Prince, at ang nakaitim na, pangunahing battle power person, ay isang tao na personal na kinuha ng 13th Prince para kunin ang isa sa mga pangunahing posisyon sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi man lang alam ng ibang miyembro kung ano ang pangalan niya. Alam lang nila na siya ay isang quasi-sacred lord. Sa makatuwid, maraming puwersa na sumuporta sa ika-13 prinsipe ang tumitingin sa lugar na ito. Dahan daw ang tumayo ang nakaitim na figure, at kumalat ang isang aura ng kamatayan. Halika, isang garalgal na boses ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa. Isang dalubhasa na may kinikilingan sa kaluluwa. Nagulat si Zane.
Bagamat hindi siya nagpakadalubhasa sa kaluluwa, hindi rin ito ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, kung ang kalaban ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, nangangahulugan iyon na ang kanilang mga pisikal na kasanayan ay mahina. Nagpakita si Zayn ng isang nakamamatay na ngiti at binuksan ang kanyang munting mundo. Ang munting mundo ng isang quasi-sacred na Panginoon ay ang limitasyon ng kung ano ang maaaring mapaglabanan ng isang tunay na mundo. Isang madilim at malamig na little world ang lumitaw sa likod ni Zayn at napuno ang buong arena. Sinimulan ng mga invisible na batas at layunin na higpitin ang figure na may itim na damit. Mamatay. Dumobol ang lakas ng labanan ni Zayn noong nasa sarili niyang little world, at naniningil siya na parang demonic sovereign. Malamig na ngumisi ang nakaitim na balabal, at lumitaw ang isang mahabang manipis na braso na natatakpan ng mga benda sa sandaling sinisingil ni Zayn. Kasabay nito, lumitaw ang isang surge ng death-based soul power. Ang kapangyarihan ng nakaitim na damit na figure ay tumama sa katawan ni Zayn, at isang malakas na pag-agos ng mga batas ng kamatayan ang lumitaw at nakaakit ng atensyon ng lahat. Natigilan si Zayn habang ang True Yuan, life force, at kaluluwa sa loob ng kanyang katawan ay hinigop ng isang whirlpool ng kamatayan. Tinakpin ng nakakatakot na aura ng kamatayan si Zayn at ang lahat ng kanyang mga pores. Huwag! Napasigaw si Zayn habang ang munting mundo ng kadiliman sa arena ay unti-unting naglaho. Binawi ng nakaitim na figure ang kanyang braso. Ang kanyang mga damit ay lumipat, at isang tuyong bangkay ang nahulog. Naramdaman ng lahat sa loob ng bulwagan ng ika-13 prinsipe na nanlamig ang kanilang mga puso, at ang mga naghahanda sa kanyang pwesto ay nakaramdam ng malamig na pawis sa kanilang likuran. Kakalipis lang nila ng kamatayan mismo. Sino itong taong nakaitim na damit? Anong uri ng pamamaraan iyon? Ito ay lubhang mahiwaga at makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang braso, pinatay niya ang isang dalubhasa ng ground demon cult, at sa napakasamang paraan din. Hindi siya naging madali sa kanya. Ang mga eksperto ng iba pang puwersa mula sa ibang arena na nanunood ay natigilan din. Naramdaman nilang nanginginig ang kanilang mga kaluluwa mula sa pagtingin lamang sa taong nakaitim na damit. Lahat sila ay mga quasi-sacred lords din, ngunit ang taong ito na nakasuot ng itim ay napakalakas. Sina Wu Heng, Weston, at kasama sa arena ng ika-4 na prinsipe ay may tame time na ekspresyon nang tingnan nila ang figurang nakaitim na damit. Ang mga may pinakapangit na ekspresyon ay ang mga miyembro na dalubhasa sa mga labanan ng kaluluwa dahil sila ang mamamahala sa pagharap sa mga pag-atake ng kaluluwa kapag pumasok sila sa Imperial Tombs. Dahil dalubhasa sila sa kaluluwa, alam nila kung gaano kakilakilabot ang figurang iyon sa itim. Napakalakas ng Death Soul Intent, gulat na sabi ni Darlene. Ang layunin ng kamatayan. Inikat ni Francis ang kanyang kaliwang mata, ngunit hindi niya nakita ang mga itim na robe dahil may mahiwagang kapangyarihan na pumihil sa kanya. Ang soul intent ng figure na ito na nakaitim ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at ang intent of death ay nagpaalala kay Francis sa Emperor of Death, ngunit ang figure na ito na nakaitim ay mas malakas at mas nakakatakot. Tulad ng inaasahan ko. Ang mga tao sa likod ng mga nangungunang prinsipe ay hindi simple. Isang elder mula sa ground demon cult ang agad na tumayo at inilabas ang kanyang sacred lord aura habang galit na nakatingin sa figurang nakaitim. Hindi ka nag-iiwan ng anumang silid para mabuhay, di ba? Kung hindi mo bibigyan ng magandang paliwanag ang ground demon cult pagkatapos ng labanan para maging crown prince. Kahit na malakas ang taong nakasuot ng itim, isa siyang tao, habang ang ground demon cult ay isang 3-star superpower. Hindi nila kinaya itong nakahiga. Hindi sumagot ang nakaitim na figure. Paimple siyang umupo, at ang dalawang miyembro sa tabi niya ay sininok. 932. Ang hitsura ng figure na nakasuot ng itim na damit ay naging dahilan upang tumahimik ang matinding away sa mga posisyon. Pinatay niya ang isang quasi-sacred lord mula sa ground demon cult na may malupit at nakakatakot na kapangyarihan. Ikinasindak nito ang mga miyembro sa likod ng mga prinsipe na walang balak na maging crown prince. Hindi sila masyadong malakas, at kapag nakilala nila ang taong nakasuot ng itim sa Imperial Tombs, tiyak na mamamatay sila. Ang ilang mga henyo na nagbabalak na hamanin siya ay agad na huminto sa kanilang mga yapak.
Ang rate ng pagkamatay sa gitna ng paglilitis upang maging crown prince ay medyo mababa. Kung ang mga puwersa sa likod ng oposisyon ay walang anumang buhay o kamatayang awayan, kadalasan ay hindi nila papatayin ang talunan dahil gusto nilang maiwasan ang hindi kinakailangang labanan. Nangangahulugan ito na ang panganib ng pagpasok sa paglilitis ay medyo mababa, ngunit ang taong ito na may itim na damit ay tila walang pakialam sa alinman sa mga iyon. Hindi man lang niya inilagay ang 3-star na ground demon hole sa kanyang mga mata at pinatay lang si Zane sa mismong stage. Ang lakas ng taong ito na nakasuot ng itim na tao ay naging dahilan upang maging maingat ang ilang sacred lords. Ang taong ito ay nag-iisang tataas ang rate ng kamatayan sa loob ng paglilitis upang maging crown prince. Isang makapangyarihang lalaki sa likod ng ika-13 prinsipe ang nakabawi sa kanyang pagkagulat at agad na nagpadala ng mensahe sa ika-13 prinsipe, Darius, kinuha mo ba ang miyembrong ito? Tito, hindi naman siya masama diba? Ang ika-13 prinsipe ay may mapagmataas na ekspresyon. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pangunahing miyembro ng labanan na ito. Siya ay napakalakas, ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang ekspresyon ng makapangyarihang lalaki ay patuloy na nagbabago. Ang lalaking ito na nakasuot ng itim ay napaka-misteryoso at malakas. Hindi man lang siya natakot sa 3-star ground demon hall, kaya bakit niya tutulungan si Darius? Hindi isinasapuso ng ika-13 prinsipe ang mga salita ng kanyang tiyuhin. Malamig siyang tumingin kay Francis. Ang pagsubok para maging crown prince ay kung saan ka mamamatay. Habang nagpapatuloy ang sparring sa kabilang arena, nagsimulang lumayo ang atensyon ng lahat sa taong nakaitim na damit. Kung tutuusin, ang ilan sa mga taong naruroon ay mga walang katulad na henyo na naging sikat sa daan-daang taon, at bawat isa sa kanila ay may malakas na kapangyarihang labanan. Sa kabilang banda, tahimik ang arena ng ika-9 na prinsipe, at walang dumating upang hamanin ang sinuman sa kanila. Natahimik din ang lahat ng members. Ang talento ni Darlene sa Seoul daw ay nagpasaya sa koponan ng ika-9 na prinsipe, ngunit ang taong nakasuot ng itim na tao ay nagpalungkot sa kanila. Ang layunin ng kaluluwa ng kamatayan na ipinakita ng taong nakasuot ng itim ay lubos na nalampasan ang layunin ng kaluluwa ni Darlene, at kahit si Jing Kai ay nadama na kamatayan lamang ang maghihintay sa kanya kung lalabanan niya ang taong nakasuot ng itim. Huwag kang magpalinlang sa iyong nakikita. Kung ang soul intent ng taong iyon ay napakalakas, nangangahulugan ito na ang kanyang pisikal na katawan ay ang kanyang kahinaan. Hanggat tayo ay nagpapanatili ng distansya at gumagamit ng malalayong pag-atake, maaari tayong manalo. May malungkot na ekspresyon si Olding habang dahan-daang nagsasalita, at ang kanyang mga salita ay nagpakalma sa takot ng lahat. Tulad ng sinabi ni Olding, iyon ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa mga dalubhasang nakabatay sa kaluluwa. Habang ginagamit nila ang kanilang mga diskarte sa kaluluwa, madali silang mapatay. Halimbawa, noong ginamit ni Francis ang kanyang soul chains o ang kanyang gaze of the God Eye, karaniwang hindi siya makagalaw o makagawa ng anumang bagay nang hindi ginugulo ang kanyang diskarte. Noong pinatay ng taong nakasuot ng itim si Zane sa kanyang soul intent, kung may tumambangan sa kanya sa gilid, malamang na nasaktan siya ng husto, at nailigtas sana nila si Zane. Sa makatuwid, ang pagsubok upang maging crown prince ay nangangailangan ng mahusay na pagtutulungan ng magkakasama. Biglang nagpakita ng ngiti si Francis habang lumingon siya sa arena ng 8th Prince. Gustong hamanin ni Carlo mula sa Collins family si Trevor ng Yu family. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong figure ang tumingin sa isang gwapong kabataang nakapikit. Si Trevor ay lalaban ngayon. Ang Collins family ay may isang pwesto lamang sa grupo ng 8th Prince habang ang Yu family ay may 2. Malinaw na magkakaroon ng away sa pagitan nila. Si Trevor ay mayroong unparalleled heaven battle ang bloodline, kaya makatwiran para sa Yu family na magkaroon ng 2 spot. Ang walang kapantay na heaven battle ang bloodline. Sumiklab ang usapan. Narinig lamang ng lahat ang tungkol sa unparalleled heaven battle ang bloodline ni Trevor at hindi pa ito nakita noon. Sa makatuwid, sa mata ng lahat, mas madaling palitan si Trevor kumpara sa iba dahil napakabata pa niya. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ng Yu family, na isa sa 8 big families, hindi lang sino man ang nangahas na kunin ito mula sa kanya.
Bagamat ang pamilya Collins ay mas mahina kaysa noong una, isa pa rin ito sa 8 big families, kaya may karapatan silang makipagkompetensya. Biglang tumayo si Trevor, at bumungad sa kanyang mga mata ang matinding hangarin sa pakikipaglaban. Ang lahat sa paligid ng arena ay nakaramdam ng nakakagulat na layunin ng labanan na tumaas sa kalangitan. Tila nagising din ang kagustuhang makipaglaban sa loob ng kanilang mga katawan. Si Carlo ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Mukhang si Trevor ay hindi isang taong walang lakas na umaasa lamang sa U family. Deng! Biglang tumalon si Carlo sa hangin at naging isang itim na anino na sumibol sa momentum ng isang bagyo. Walang katulad sa ilalim ng langit. Isang malakas na layunin ang lumabas sa katawan ni Trevor habang siya ay kumilos. Isang nagliliyab na liwanag ang bumaril mula sa palad ni Trevor. Pataas na wind punch. Sa susunod na iglap, ang itim na kamao ni Carlo ay nakipagsagupaan dito. Boom! Napaatras silang dalawa ng ilang hakbang bago nagpakatatag. Whoosh! Ang anyo ni Carlo ay muling naging isang bahid ng madilim na liwanag, lumitaw sa itaas ni Trevor, at sumipa pababa. Mountain Crushing Kick. Ang makapangyarihang layunin na may presyon ng langit at lupa ay lumitaw sa binti. Tila naging mountay ito nang dumurog ito pababa, at lahat ng nanunood ay nahihirapang huminga. Kinailangan nilang i-circulate ang kanilang true yuan para protektahan ang kanilang sarili. Walang kapantay. Isang supreme intent ang lumabas sa katawan ni Trevor. Boom! Isang misteryosong higanteng palad na napapalibutan ng orange na liwanag ang itinulak paitaas at nilamon ang lahat ng nadaanan nito. Boom! Boom! Ang dumadagindong na pag-atake ni Carlo ay agad na nawasak, ngunit walang bakas ng Carlo. Sky-cracking palm. Si Carlo ay parang arko ng kidlat habang siya ay lumitaw sa kaliwang bahagi ni Trevor, at isang surge ng matalim na hangin ang bumaril at tanggayan ang alikabok sa malapit. Tulad ng inaasahan ng pamilya Collins. Siya ay gumagalaw na parang kidlat, at ang kanyang mga pag-atake ay kasing lakas ng mga bundok. Narinig ko na ang pinakamababang kinakailangan upang maging isang core na disipulo ng pamilya Collins ay sanayin ang 10 middle tier na mga diskarte sa labanan sa antas ng Earth hanggang sa kanilang pinakamataas. Ang pamilya Collins ay tila puno ng malapit na mga master ng labanan, at mayroon silang ilang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Pinuri ng lahat ang makapangyarihang layunin at dumadagindong na pag-atake ni Carlo. Golden Blazing Point. Chaos Sky Opening Palm. Si Carlo ay may hindi mabilang na diskarte sa malapitang labanan. Tulad ng inaasahan sa isa sa 8 big families. Mukhang kailangan kong gamitin ang tunay kong lakas. Ang mga mata ni Trevor ay kumikinang habang ang isang tiyak na linya ng dugo ay tila nasusunog at nag-aapoy sa loob ng kanyang katawan. Woo! Isang sinaunang at misteryosong figure sa hugis ng tao ang lumitaw at gumalaw kasabay ng katawan ni Trevor. Ang dim orange na liwanag sa paligid ng katawan ni Trevor ay naglabas ng napakatingkad na liwanag ng liwanag, at isang mental energy battle intent ang bumaril sa hangin. Ang bawat aksyon ni Trevor ay kasabay ng malamig na figure sa likod niya. Ang bawat galaw niya ay naglalaman ng hangarin sa labanan na sapat na para takutin ang mga Diyos at ghosts, at sinira nito ang lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Pakiramdam ni Carlo ay parang minamaliit siya ng isang Diyos, at lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinigilan. Ang ilan sa mga hari at emperador na naruroon ay parang tinamaan ng kidlat. Kinailangan nilang i-circulate ang kanilang true yuan para labanan ang pressure. Sa arena, isang surge of battle intent ang bumangga sa hadlang, at isang sacred lord mula sa U family ang agad na nagpakawala ng parehong kapangyarihan upang bumuo ng isa pang hadlang at protektahan ang lahat. Kasabay nito, may malabong ngiti siya habang nakatingin sa malamig na figure sa likod ni Trevor. Oh my God! Ito talaga ang unparalleled heaven battle ng bloodline. Malamang, ang bloodline na ito ay maaaring may rank sa nangungunang 10 mga bloodline ng Imperial Dao. What battle intent? Marahil ay hindi ko na kayang tumayo sa harap niya. Ang mga puso ng hindi mabilang na mga eksperto sa kalangitan ay nanginginig. Nararamdaman nila ang malakas na pagsulong ng layunin ng labanan kahit mula sa 1,000 milya ang layo.
Ang mga ekspresyon ni Elton at ng iba pa mula sa Tonner family sa loob ng bulwagan ng Fourth Prince ay may malungkot na ekspresyon. Ang Tonner family at ang Yu family ay parehong nagbabantay sa hilagang kanlurang hangganan, at ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng maraming salungatan sa isa't isa. Ang Heaven Battling bloodline ng Yu family ay bahagyang mas mahina kaysa sa Blood Devil Son bloodline, ngunit ang rumored unparalleled Heaven Battling bloodline ay walang kapantay at mas malakas pa ng kaunti kaysa sa perpektong Blood Devil Son bloodline. Gayunpaman, nabawi muli ng Yu family ang bloodline na ito habang ang perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tonner family ay nasa katawan ng ilang tagalabas na wala man lang apelyido ng Thai. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa loob ng bulwagan ng Eighth Prince ay naging bahagyang pula. Ang Yu family ay isa sa pinakamalaking taga-suporta ng Eighth Prince, at ang unparalleled Heaven Battling bloodline ni Trevor ay napakalakas. Tuwang-tuwa na tumingin sa arena ang ikawalong prinsipe. Sa wakas ay nagawa niyang hikayatin ang Yu family sa huling sandali, at ang hindi inaasahang pagsali sa Briggs family ay agad na nagpapataas ng kanyang kabuuang lakas. Sa arena, hindi nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan si Carlo nang harapin ang Trevor na naging mas malakas. Isang surge ng Heaven and Earth power ang tumakip sa kanya at halos hindi napigilan ang layunin ni Trevor. Divine Force Punch. Ginamit ni Carlo ang puwersang ito para lapitan si Trevor habang kinukuha niya ang kanyang True Yuan at sinuntok. Walang katulad sa ilalim ng langit. Ginamit muli ni Trevor ang kasanayang ito, at sa pagdagdag ng kanyang unparalleled Heaven Battling bloodline, ang lakas nito ay tumaas ng ilang beses habang ang malamig na figure sa likod niya ay nagtulak din ng palad. Isang sinag ng orange na liwanag ang bumaril at nadurog ang lahat ng dinadaanan nito bago itinapon si Carlo palabas ng arena. Natapos ang laban. Ang malakas na bloodline ay yumanig sa puso ng iba pang mga mandirigma sa bawat arena. Si Elton sa arena ng Ninth Prince ay may tame time na ekspresyon habang si Jinkai ay mahinang ibinaba ang kanyang ulo. Ang figure sa likod ni Trevor ay dahan-daang naglaho, at bigla siyang nagsimulang magsalita sa nasasabik na tono sa direksyon ng arena ng ikasyam na prinsipe. Mag-away ulit tayo. Maraming tingin ang agad na lumingon sa arena ng Ninth Prince. Sino ang personal na hihilingin ng may-ari ng Yu family's unparalleled Heaven Battling bloodline na lumaban? Mayroon bang isang tao mula sa koponan ng Ninth Prince na may maihahambing na lakas sa labanan? Nagulat ang mga miyembro ng grupo ng Ninth Prince at nagkatinginan. Sino ang kausap ni Trevor? Hindi magandang bagay para sa isang taong may ganoong lakas sa pakikipaglaban na bantayan sila. Agad namang umiling sina Elton at Jinkai at sumenyas na hindi pa nila nakita si Trevor. Boom! Wala pang nakaka-recover sa kapanabik na laban ng biglang, sa panig ng ika-13 prinsipe, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Chi Pong, isang matandang henyo mula sa Nine Darkness Palace, at isang challenger mula sa isang Grand Duke Palace. Dalawang mechanism master sa arena ng 12th Prince ay nagsimula na rin sa kanilang palitan. Ang lahat ng mga laban para sa mga posisyon ay lubhang mabangis. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang maaaring umupo roon at tahimik na panoorin ang lahat. Ang hindi mabilang na puwersa sa kalangitan at ang mga nasa paligid ng mga bulwagan ay maaaring makaramdam na ang mga laban para sa mga posisyon ay malapit ng magwakas. Ang 10 prinsipe sa bulwagan ay likas na tumayo at naramdaman ang isang alon na dumaan sa kanilang mga puso. Si Jinkai, na nasa tabi ni Francis, ay biglang nakaramdam ng manhid ng kanyang katawan. Lumingon siya kay Francis, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Si Francis ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at lihim na natuwa. Hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay maaaring sumanib sa aking God Tribulation Lightning Soul Body. Mukhang Lightning Soul Body ang tawag sa kaluluwa ko noon. 933. Ang kaluluwa ni Francis ay orihinal na naglalaman lamang ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sinusubukan lang niya ito at hindi inaasahan na magtagumpay. Ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa loob ng itim na kahoy ay nasisipsip sa kanyang kaluluwa, ngunit sa halip na mabuhay kasama ng God Tribulation Lightning, ito ay direktang sumanib sa kanyang kaluluwa.
Para bang ang kaluluwa ni Francis ay mapapadalisay sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Kasabay nito, bahagyang lumakas din ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Agad na naramdaman ni Francis ang kanyang kaluluwa na naging mas condensed, katulad ng pakiramdam kapag ang sinaunang aura ay sumanib sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay itinuon ni Francis ang kanyang atensyon sa iba pang 10 arena. Nagawa niya talagang pagsamahin ang dalawang magkasalungat na kapangyarihan. Bahagyang nagulat si Francis habang nakatingin siya sa labanan ni Luozun sa arena ng 8th Prince. Nakumpleto ni Luozun ang kanyang munting mundo, at ito ay lubhang kakaiba. Ang ilalim na kalahati ng kanyang little world ay yellow habang ang itaas na kalahati ay apoy. Gayunpaman, hindi sila nakakaapekto sa isa't isa. Upang magawa ang ganoong bagay, nalampasan na ni Luozun ang karamihan sa mga matatandang emperor, at sa hitsura nito, malaki ang nakuha ni Luozun sa Divine Illusion Dimension sa pamamagitan ng pag-asa sa Spiritual Connection Rat. Sa ibang lugar, natrap ng isang scholar sa arena ng 7th Prince ang isa pang array master at nanalo. Matatapos na ang mga laban para sa mga posisyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa paglilitis para maging Crown Prince, biglang tumunog ang boses ni Old Ying, at lahat ay napalingon sa kanya. Alam nila na alam ni Old Ying ang pinakamaraming impormasyon tungkol sa Imperial Tombs at ang laban para maging Crown Prince. Una, ang Draconic Providence ay isang pangunahing salik sa mga pagsubok at kung paano napagpasyahan ang mananalo. Dapat alam ninyong lahat ito. Alam ng lahat na ang pinuno ng dinastiyang Panginoon ay maaaring tipunin ang Providence sa loob ng kanilang teritoryo at gamitin ito upang pagsamahin ang kanilang katayuan. Siyempre, ang mga itinalaga ng mga imperial ay nakatanggap din ng ilang Providence, ngunit ang mga normal na tao ay maaaring gumamit lamang ng bahagi ng kapangyarihan ng Providence habang ang mga may imperial na bloodline ay maaaring gawin itong Draconic Providence, na mas makapangyarihan at may higit pang mga diskarte. Kapag malapit nang mamatay ang mga eksperto sa Imperial, dadalhin nila ang kanilang Draconic Providence sa ibang dimensyon, at pagkatapos ng daan-daang milyong taon, ang dimensyong ito ay magiging isang dimensyon na puno ng Draconic Providence. Ang matandang Ying ay may magalang na tingin sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Nagulat ang lahat maliban kina Elton at Jason. Hindi nila alam na ang dakilang Gunlord Dynasty ay naghari ng napakatagal na panahon, at inaabangan nila ang paglalakbay na ito sa isang dimensyon na puno ng Draconic Providence. Sinusuportahan namin ang 9th Prince. Hanggat nakakakuha kami ng sapat na Draconic Providence, magagamit ito ng 9th Prince para makakuha ng halos walang katapusang kapangyarihan. Ang matandang Ying ay may tame time na ekspresyon habang binibigyang diin niya ang puntong ito. Nandito silang 7 para suportahan ang ika-9 na prinsipe. Alam ito ng lahat, ngunit hindi nila alam kung gaano kahalaga ang puntong ito. Karamihan sa mga tao ay pumunta dito upang humanap ng kapalaran o mga mana o gamitin ang sinaunang dimensyon upang mahanap ang kanilang sariling breakthrough point. Kasabay nito, alam nila ang ibig sabihin ni Old Ying. Hanggat mayroong sapat na Draconic Providence, ang ika-9 na prinsipe ay magiging mas malakas. Sa madaling salita, maaaring maabot ng Emperor Level 9th Prince ang antas ng isang Sacred Lord o mas mataas pa sa pagdaragdag ng Draconic Providence. Kaya rin ng ibang mga prinsipe. Tandaan, ito ang laban para maging Crown Prince. Kung ang ika-9 na prinsipe ay magiging Crown Prince, ang mga puwersa sa likod mo ay mag-aani ng walang limitasyong mga benepisyo. Ang pagbangon at pagbagsak ng 8 big families ay pangunahing nagmumula sa resulta ng paglilitis sa Crown Prince. Ang matandang Ying ay nagsikap ng husto upang gawin ang lahat na handang tumulong sa ika-9 na prinsipe. Tila may naalala si Elton mula sa kanyang pamilya at mahinang tumango sa kanyang ulo. Nadama ni Francis na ang paglilitis upang maging Crown Prince ay higit na isang laro matapos malaman ang ilan sa mga patakaran. Hindi na kailangang mag-isip ng isa. Ang kailangan lang nilang malaman ay ang mananalo ay ang pangkat na may pinakamaraming Draconic Providence. Maaaring ang Providence ay nauugnay din sa kung sino ang maaaring makapasok sa Imperial Tombs. Biglang may naisip si Francis. Nagkaroon ng tiyak na tuntunin sa pakikipaglaban para sa mga posisyon.
Ang paglilinang ng naghahamon ay hindi lalampas sa taong kasalukuyang may hawak ng posisyon. Ang ika-9 na prinsipe ay mayroon lamang 7 batik, at ang paglilinang ng bawat miyembro ay medyo mababa. Sa kabilang banda, ang ika-13 prinsipe ay may 12 pwesto. Walang imik ang iba. Ang simpleng impormasyong ito ay kumalat na sa buong mundo sa labas, ngunit hindi alam ni Francis ang tungkol dito. Tama, ang pagpasok sa dimensyon ay nangangailangan ng kapangyarihan ng Providence. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas kailangan ang Providence. Ito ang panuntunang itinakda ng mga imperial. Tumigil din sandali si Olding bago ipaliwanag ito kay Francis. Kung mas maraming suporta ang natatanggap ng isang prinsipe, mas magkakaroon sila ng tulong. Nangangahulugan ito na maaari silang kumuha ng mas maraming tao at mga taong may mas mataas na paglilinang. Ang mga puwersang sumusuporta sa ika-9 na prinsipe ay napakahina, kaya hindi niya madadala ang maraming tao. Sina Olding at Elton ay dalawang quasi-sacred lords, habang ang mga prinsipe ay niranggo sa nangungunang 5 halos lahat ay may mga tunay na sacred lord sa kanilang grupo. Ang negosasyon at recruitment ay mga pagsubok din para sa mga prinsipe. Walang magawa ang matandang Ying. Bagaman iyon ang kasabihan, maraming nauugnay sa mga puwersang sumusuporta sa bawat prinsipe. Dahil ang ika-9 na prinsipe ay mababa ang kapanganakan at hindi pinapabore ng Sacred Emperor, ang mga puwersang sumusuporta sa kanya ay hindi rin malakas. Meron ding ilang bagay, pero sasabihin ko sa iyo ang lahat pagkatapos nating pumasok. Nag-uusap lang si Olding ng ilang simpleng bagay upang sa wakas ay malaman ni na Francis at Sarah ang tungkol sa paglilitis upang maging Crown Prince. Agad namang naningkit ang mga mata ng iba sa dalawang ito. Ano ang iniisip nila sa pagsali sa paglilitis ng Crown Prince nang hindi nila alam ang pinakapangunahing mga patakaran? Natapos na ang mga laban para sa mga posisyon, mahinang sabi ni Darlene. Sa sandaling ito, ang 10 prinsipe ay lumabas. Dahil sa sinabi ni Olding, lahat ay nakaramdam ng mabigat na kalooban. Naramdaman din ni Francis na kasali na siya ngayon sa isang sagupaan sa pagitan ng buong Lord Dynasty, ngunit kung ang 9th Prince ay mananalo, ito ay lubos na makikinabang sa Ocean Smoke Pavilion. 2 o 3 posisyon lamang sa kabuuan ang nagbago sa mga pangkat ng mga prinsipe na may mataas na ranggo. Ang mga pangkat na may pinakamaraming pagbabago ay nagmula sa mga prinsipe na napakababa ang ranggo. Dahil wala silang intensyon na labanan ang iba para maging Crown Prince, mas naging abala sila sa pagpili ng kanilang mga miyembro. Ang 7th ranked 9th Prince ay isang exception. Alam ni Olding na matagal nang nagsimula ang ika-9 na prinsipe ang kanyang paghahanda at nagsikap ng husto. Nagawa niyang magtiyaga sa buong oras na ito. Bagamat medyo mahina ang kabuoang lakas ng kanyang koponan, pumili siya ng mga elite mula sa mahihinang puwersang ito at personal na pumunta sa ibang mga lugar upang hikayatin ang mga tao. Halimbawa, personal na nagpunta ang ika-9 na prinsipe upang imbitahan si Francis 4 na taon na ang nakararaan. Boom! Isang pag-agos ng hindi nakikitang draconic providence ang lumitaw sa Imperial Palace at binago ang kulay ng langit at lupa. Ang bawat tao ay nadama ang isang paggulong ng walang limitasyong kapangyarihan. Kontrolado ng kapangyarihang ito ang lahat, kabilang ang kanilang buhay. Maligayang pagdating sa paglilitis upang maging Crown Prince. Ngayong natapos na ang mga laban para sa mga posisyon, malapit nang magsimula ang paglilitis. Isang lalaking nakasuot ng Golden Dragon robe ang nakatayo sa likod ng main hall ng Imperial Palace at nagsalita. Napapaligiran siya ng Draconic Providence, at ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa langit at earth sa tulong ng Draconic Providence. Sa tabi ng Sacred Emperor ay isang napakagandang babae na nakasuot ng koronang gawa sa ginto at jade. Nakasuot siya ng napakatingkad na damit na may mga phoenix na nakaguhit sa ibabaw nito. Lumitaw ang ilang mahinang pinakamataas na aura sa loob ng malaking bulwagan. Weng! Isang stone tablet ang biglang lumipad palabas mula sa bulwagan. Nagradiated ito ng gininto ang liwanag habang lumilitaw ito sa itaas ng martial arts field. Ang gintong liwanag sa paligid ng stone tablet ay dahan-daang bumagsak at dumapo sa harap ng lahat sa arena.
Nang hawakan ng kamay ni Francis ang gininto ang liwanag, naging kulay abo, madilim na hugis dragon na jade pendant. Lahat ng iba pang malapit ay may parehong jade pendant sa kanilang mga kamay. Ang bawat 10 prinsipe ay may hawak na jade seal, na nagbigay ng malabong puting at gintong hugis dragon na liwanag na kumikislap. Ito si Dragon Jade, at ang Draconic Providence ay automatikong maiimbak sa loob. Ang mga prinsipe ay may pseudo Crown Prince Seal, na maaaring mag-evolve sa tunay na Crown Prince Seal. Alam ni Olding na walang sino man sa grupo ang nakakaalam nito at ipinaliwanag ito sa kanila. Ang Dragon Jade sa ating mga kamay ay may kaugnayan sa pseudo Crown Prince Seal sa isang tiyak na antas. Weng! Ang batong tableta sa hangin ay nagsimulang umikot, at ang di masusukat na Draconic Providence ng Imperial Capital ay nagsimulang magtipon patungo dito. Maraming mahiwagang mga guhit sa stone tablet ang nagsimulang lumiwanag, at nagsimula itong magningning ng isang sinaunang at mapanglo na aura. Nagsimula na ang pagsubok. Isang boses ang narinig mula sa malaking bulwagan. Nagawa nitong umalangaw-ngaw sa buong Imperial Palace kahit walang tulong ng Draconic Providence. Hu! Isang madilim na pilak na ilaw ang bumaril mula sa gitna ng stone tablet, at isang nakakatakot na spatial undulation ang pinakawalan. Mas maraming Draconic Providence ang sinipsip, at ang madilim na pilak na liwanag na ito ay bumuo ng isang magulong screen. Pumunta ka! Ang ika-4 na prinsipe at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay sumulong. Si Weston at isang Sacred Lord mula sa Sky Suspension Palace ang pinakamabilis nang pumasok sila dito sa isang flash. Ina, ako ang magiging Crown Prince. Tiningnan ng ika-13 prinsipe ang babae sa harap ng malaking bulwagan bago nagmamadaling pumunta sa spatial screen. Pumunta ka! Sumugod din ang 9th Prince patungo sa twisting screen, at sumunod din ang ibang mga prinsipe. Ang mga miyembro sa arena ay tumalon lahat sa screen. Elder Elton, tatalunan ko ang tinatawag na perpektong Blood Devil Son bloodline. Ang pulang buhok na lalaki mula sa Tonner family ay naging bola ng apoy at pinasabog ang lahat para makapasok sa screen. Sinundan din ni Francis ang grupo at tumungo sa screen, ngunit biglang, lumitaw ang isang aura ng kamatayan sa tabi ni Francis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Hindi siya gumamit ng lihim na pamamaraan para makapasok sa pinakamabilis na paraan, sumama lang siya sa iba. Hindi inaasahan ni Francis na may paputol sa linya, at tumungo sa kanya na parang sinusubukan niyang pumasok bago si Francis. Labis na kinasusuklaman ni Francis ang aura na ito dahil ipinaalala nito sa kanya ang Emperor of Death. Gayunpaman, habang ang iba ay maaaring natatakot sa taong nakasuot ng itim, si Francis ay hindi. Inikat ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at sinuntok sa tagiliran. Kung gusto ng taong nakasuot ng itim na pumila, kailangan nilang kunin ang suntok na ito mula kay Francis. Bilang isang dalubhasa sa kaluluwa, ang pisikal na depensa ng taong nakaitim na damit ay hindi dapat masyadong malakas, kaya malamang na siya ay umatras. Tila bulag ang nakaitim na damit habang patuloy lang sa pag-usad. Ang taong ito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Habang ang taong nakasuot ng itim na damit ay nagpahayag ng pakiramdam na gusto niyang pumatay sa linya, mayroong isang mahinang kaguluhan ng kaluluwa na naglalaman ng layunin ng kamatayan na nagmumula sa kanya. 934. Tila bulag ang nakaitim na damit habang patuloy lang sa pag-usad. Ang taong ito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Habang ang taong nakasuot ng itim na damit ay nagpahayag ng pakiramdam na gusto niyang pumatay sa linya, mayroong isang mahinang kaguluhan ng kaluluwa na naglalaman ng layunin ng kamatayan na nagmumula sa kanya. Boom! Dama po ang suntok ni Francis sa kaliwang braso ng taong nakasuot ng itim, ngunit kasabay nito, ang pag-atake ng kaluluwa mula sa taong nakasuot ng itim na damit ay umatake din sa kaluluwa ni Francis. Ang God Tribulation Lightning ay kumislap sa dark purple na kaluluwa ni Francis at agad na winasak ang intent of death na umatake sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito, nabasag ng suntok ni Francis ang siko ng taong nakasuot ng itim at napunit ang mga itim na damit, na nagpakita ng isang payat at lantang braso.
Ang braso ay natatakpan ng mga benda at may hindi mabilang na malalim na itim na mga marka ng anting-anting na iginuhit sa kabuuan nito. Napaglabanan ni Francis ang pag-atake ng kaluluwa ng taong nakasuot ng itim habang ang taong nakasuot ng itim ay hindi ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa pisikal na pag-atake ni Francis. Malamig na bamulong si Francis nang pumasok siya sa screen. Ang pagpilaya ng isang braso ay para lamang maturuan ng leksyon ang taong ito na nakasuot ng itim. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nanlaki ang mga mata ng lahat ng hindi pa pumapasok. Nagsimulang gumalaw ang braso ng nakaitim na damit at gumalaw tulad ng dati. Nabawi rin ang itim na damit na natanggal at itinago ang kanyang braso. Nakita lang ni Francis ang kaunting bahagi nito dahil nakapasok na siya sa screen. Anong uri ng masamang pamamaraan iyan? Ang bilis ng kanyang paggaling ay mas malakas pa kaysa sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Idiot, hindi pa yan gumagaling. Nakakita ka na ba ng mga damit na gumaling pagkatapos na punitin? Ang pag-atake ng Death Soul mula sa taong nakaitim na damit ay hindi man lang nakasama kay Francis. Sa sandaling ito, ang mga tao na hindi pa nakapasok sa Imperial Tombs ay ganap na natulala. Ang pagiging misteryoso at ang lakas na ipinakita ng taong nakasuot ng itim ay nagpa-atres sa lahat at tumangging lumapit sa kanya. Hindi rin dapat maliitin si Francis. Tinanggap niya ang pag-atake ng kaluluwa ng taong nakaitim na tao nang walang kurap. Kailangang malaman ng isa na ang quasi-sacred lord na si Zane ay napatay ng walang anumang pagtutol sa pamamagitan ng pag-atake ng kaluluwa ng taong nakaitim na damit. Si Sarah ay kabilang din sa grupong ito. Dahil siya ay isang doktor, hindi siya nagmamadali. Siya ang huling miyembro ng team ng Ninth Prince, at nakita niya ang eksenang ito. Kuya Black Robes, pumasok ka muna. Senior Black Robes, pakipasok. Ang mga eksperto na papasok sa screen ay agad na umatras at nagsimulang ngumiti, ngunit ang kanilang mga likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Francis. Isang garalgal na boses na nagpatindig ng balahibo ay nanggaling sa taong nakaitim na damit bago siya pumasok sa screen. Nasaksihan din ng iba't ibang puwersa ang eksena ng pakikipagsagupaan ni Francis sa taong nakaitim na damit. Natigilan sila at hindi makapaniwala. Ilan lamang sa mas malalakas na pamilya at puwersa ang tila may nahulaan. Isang elder mula sa Ground Demon Hall ang biglang may naalala, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot bago siya huminga ng malalim. Sure. Lumitaw si Francis sa isang sinaunang kagubatan at naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan at kaluluwa nang lumitaw ang isang pag-alo ng sinaunang presyon. Ito ay isang aura na dumaan sa sinaunang at immemorial era. Naramdaman ni Francis na pumasok siya sa Ancient Dream Realm. Dahil sa aura ng Ancient Dream Realm sa loob niya, ang karamihan sa pressure sa katawan ni Francis ay biglang nawala, na parang nakuha ni Francis ang pagkilala sa lugar na ito. Ang pressure dito ay mas mahina kumpara sa Ancient Dream Realm, at medyo naapektuhan lang nito si Francis. Nandito rin ang Ninth Prince at ang iba pang miyembro ng team. Napakalakas ng spatial pressure. Sinundan ni Sarah ang mga yapik ni Francis, at bahagyang namula ang kanyang mukha nang dumating siya. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga o kaya ay humakbang man lang. Masanay ka na. Sasagutin ng Dragon Jade ang mahinang Draconic Providence sa hangin, at magagamit mo ito para mapababa ang pressure na ipinapataw sa iyo ng dimensyon. Agad na nagpaliwanag si Olding, at huminto siya sandali nang tumingin siya kay Francis. Si Francis ay tila hindi nakaramdam ng hindi komportable, at tila siya ay lubos na katugma sa dimensyong ito. Ano ang nangyayari? Kahit na nilinang niya ang isang pamamaraan na nagpapalakas ng katawan at may mas malakas na panlaban sa pressure, ang pressure dito ay napakalakas at kayang itaboy ang lahat ng dayuhang bagay. Ang mga may mababang cultivation ay hindi makagalaw. Nakahiga lang sila sa lupa. Naramdaman din ng iba na iba ang sitwasyon ni Francis sa kanila. Maging si Elton, na isang body cultivator, ay naramdaman na ang hangin ay mabigat. Nandito na ang lahat. Ang ating Dragon Jades ay konektado sa pseudo seal ng Ninth Prince, kaya nakarating tayo sa iisang lugar kahit na tayo ay pumasok sa magkaibang oras, mabilis na wika ni Old Ying. Ito ay malinaw na ang oras ay napakahalaga.
Ang Dragon Jades at ang Pseudo Crown Prince Seal ay automatikong maa-absorb ang mahinang Draconic Providence sa hangin, ngunit dahil doon, ang ating kahusayan ay medyo mababa kung tayo ay mananatiling magkasama. Kinuha ng matandang Ying ang kanyang Dragon Jade. Ito ay madilim at walang ilaw. Ito ay malinaw na ang lahat ng Draconic Providence sa malapit ay ganap na hinihigop. Ang orihinal na maliwanag na Pseudo Crown Prince Seal sa kamay ng Ninth Prince ay nagbibigay na lamang ng mahinang glow. Ito ay dahil ginamit lang nila ang Providence sa loob ng Pseudo Seal para makapasok sa Imperial Tombs. Na nangangahulugang kailangan nating maghiwalay, sabi ni Old Ying sa isang solemn na tono. Nahulaan din ng lahat na mangyayari ito dahil ramdam nila kung gaano kahalaga ang Draconic Providence. Kung walang Draconic Providence, mapipigilan sila ng pressure ng sinaunang dimensyon na magpapababa sa kanilang lakas labanan. Sa ilalim ng malakas na presyon ng sinaunang dimensyon, hindi sila makakalipad. Tanging ang mga Sacred Lord lang ang halos hindi makakalipad. Gayunpaman, kung ang isang tao ay may sapat na Draconic Providence, magagamit nila ito upang labanan ang presyon ng sinaunang dimensyon at pansamantalang lumipad sa hangin. Mayroon kaming 8 tao, kaya ang hatiin sa 3 grupo ang pinakamainam. Si Francis, Jason, at ako ay mamumuno sa 1 o 2 tao. Sino ang gusto ninyong makasama? Sinuri ni Old Ying ang grupo at nagmungkahi. Sina Darlene, Jinkai, at Elton ay napahinto saglit. Wala silang hindi pagkakasundo kay Old Ying at Jason na namumuno sa isang grupo dahil pareho silang makaranasang matatanda. Dalubhasa si matandang Ying sa pagsubaybay at pagdama, upang maiwasan niya ang panganib, habang si Jason ay alam ang panghuhula at maaaring hulaan kung nasaan ang panganib at kasawian. Ngunit bakit naging pinuno rin si Francis? Dahil ba siya ay isang hayop na tamer at nangangailangan ng proteksyon? Sasama ako kay Old Ying. Agad na pumunta si Jinkai sa gilid ni Old Ying. Matapos masaksihan ang mga laban para sa mga posisyon, naramdaman ni Jinkai na ang kanyang lakas ay karaniwan lamang sa mga miyembrong dalubhasa sa labanan. Si matandang Ying ay isang quasi-sacred lord, at napaka-experience niya. Ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugang magiging ligtas siya, at matututuhan din niya ang ilang bagay. Napatingin ang iba sa Ninth Prince, na nakatayo sa tabi ni Old Ying. Nangangahulugan ito na ang koponan ni Old Ying ay mayroon ng kabuoang 3 tao. Sasama ako kay Jason, sabay na sabi ni na Elton at Darlene at agad na lumapit kay Jason. Hindi ko kailangan ng doktor, agad na sabi ni Francis. Si Sarah na lang ang natitira, ngunit wala na siyang silbi kay Francis. Ang katawan ni Francis ay napakatibay, at mayroon siyang tubig at kahoy ng hangin na kidlat upang pagalingin ang kanyang sarili at mabawi ang kanyang tunay na yuan. Mayroon din siyang green water sky lettuces at 100 origin fruit juice. Isang manggagamot ang huling bagay na kailangan niya. Sino mang iba pang miyembro ng pangkat ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa kay Sarah. Ikaw. Namula ang mukha ni Sarah sa kahihiyan. Nasaksihan niya ang palitan ni Francis at ng taong nakaitim na damit kanina, kaya kumpiyansa siya sa lakas ni Francis at naisip niya na magiging kaparehan niya ito. Hindi niya inaasahan na bigla siyang tatanggihan ni Francis. Lahat kayo ay maaaring pumunta. Sasama ako kay Francis ngayon, tunog ng boses ni Sarah. Dahil lang sa ayaw ni Francis ng manggagamot, nangangahulugan ba iyon na hindi siya makakakuha nito? Kung sinunod lang niya ang sinabi ni Francis, hindi ba't mas malaking pagkawala ng mukha iyon kaysa sa pagtanggi? Ayaw ni Sarah na gawin ni Francis ang gusto niya, kaya agad itong lumapit sa kanya, na parang sinasabing tiyak na sasama siya sa kanya. Ang ibang mga miyembro ay tumingin kina Francis at Sarah at medyo nahihiya. Bagamat may masamang impresyon sila kay Francis at hindi talaga siya gusto, hindi talaga ito angkop para sa Beast Tamer at sa Doktor, na parehong may mababang lakas sa pakikipaglaban, na magsama. Ang mga hayop sa loob ng Imperial Tombs ay naligo lahat sa mga sinaunang aura at Draconic Providence, na ginawa silang napakabangis at nakamamatay. Nagsalita ang matandang Ying habang pinag-iisipan nila kung ano ang gagawin, kung ganoon nga, kumilos na tayo.
Bahagi ito ng mapa para sa Imperial Tombs, pati na rin ang ilang impormasyon tungkol sa paglilitis. Binigyan ni Olding ang lahat ng booklet na naglalaman ng impormasyon. Tara na. Si Jason ay nagbigay din ng isang mahinang ngiti habang kinuha ang booklet at naghanda na sa paglipat. Sina Elton, Darlene, at Jinkai ay napatigil saglit. Mukhang sinangayunan nina Olding at Jason na parehong may karanasan sa hindi balanseng duo na ito. Ano ang nangyayari? Hindi ba nag-aalala sina Olding at Jason na ang isang team na binubuo ng isang beast tamer at isang doktor ay mamamatay dito? Gayunpaman, dahil walang hindi pagkakasundo ang dalawa tungkol dito, wala rin silang masabi, kaya kinuha nila ang mga booklet at nagsimulang alalahanin ang impormasyon. Pinangunahan nina Olding at Jason ang kanilang mga grupo at umalis. Bago umalis ang ika-9 na prinsipe, tumingin siya kay Francis. Brother Zhao, sa iyong pagpapakita sa Divine Illusion Dimension, ang Imperial Tombs ay hindi magiging masyadong mahirap para sa iyo. Siguradong mapoprotektahan mo si Ate Sarah. Inilibot ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Malamang na napag-usapan na ito nina Olding at Jason at sadyang ibinigay sa kanya ang doktor. Tiningnan ni Francis ang impormasyon at agad na naunawaan. Ang mga doktor ay karaniwang walang silbi sa mga unang yugto at maglalaro lamang mamaya. Mayroong maraming impormasyon sa loob ng booklet, kabilang ang kung aling mga lugar ang may mapanganib na mga hayop at kung aling mga lugar ang may mga mana na hindi pa nakuha ng sinuman. Gayunpaman, kailangan munang kumpirmahin ni Francis ang kanyang lokasyon. Teng! Tumalon si Francis sa hangin at dumapo sa tuktok ng isang malapit na puno. Pagkatapos tumalon sa himpapawid, si Francis ay tumaas ng isa pang ilang metro at tumingin pababa gamit ang kanyang God Spiritual Eye upang makita ang lahat sa loob ng ilang dosenang libong milya. Nakita pa ni Francis ang ilang iba pang mga figure na halos 10,000 milya ang layo. Si Sarah ay natulala habang nakatingin kay Francis na lumulutang sa himpapawid. Maaari kang lumipad dito. Gulat na tanong ni Sarah. Ang kanyang Dragon Jade ay hindi pa nakakakuha ng anumang Draconic Providence, at hindi niya napigilan ang pressure ng dimensyong ito. Nahirapan siyang maglakad, ngunit tila si Francis ay nasa kanilang orihinal na dimensyon. Madali siyang tumalon at lumutang sa hangin. Paano nagawa ni Francis ang ganoong bagay nang walang anumang Draconic Providence? Hindi sumagot si Francis kay Sarah. Ikinawi niya lamang ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isang higanting ibong yaw at lumipad sa malayo. Ang yaw bird na ito ang karaniwang nagpoprotekta sa mga prutas ng Ancient Dream Realm, at isa na itong Late Stage King. Dahil ito ay isang nilalang mula sa Ancient Dream Realm, ganap itong hindi naapektuhan ng mga batas ng langit at lupa sa Imperial Tombs, at maaari talaga itong lumipad ng mas mabilis dito. Ang sinaunang at mapanglo na aura na nagmumula sa katawan nito ay natakot sa lahat ng kalapit na hayop na lumilipad sa hangin. 935. Matapos kumpirmahin ang kanyang lokasyon at suriin ang lahat ng posibleng panganib sa malapit, si Francis ay bumaba sa lupa. Nasa gilid tayo ng Imperial Tombs, na hindi masyadong delikado. Ang mana ng Sacred Lord Darksky ang pinakamalapit na mana sa atin. Ginamit ni Francis ang impormasyon upang tumugma sa kanyang mapa. Ang mga mana na malapit sa mga gilid ay karaniwang mababa ang ranggo, ngunit hindi lamang sila nababahala sa mga mana. Gusto rin nila ng Draconic Providence. Ang mga mana ay naglalaman ng natitirang Draconic Providence ng isang imperial na Sacred Lord, at kung ang isang tao ay nagtagumpay sa pagsakop sa mana, hindi lamang sila makakatanggap ng aktwal na mana mismo, sila ay makakatanggap din ng Draconic Providence nito. Sa isang individual na antas, mas pinapahalagahan ni Francis ang mga mapagkukunan at mga bagay sa funerary. Pumunta muna tayo sa mana ni Sacred Lord Darksky. Si Francis ay nagsimulang sumulong ng mabilis habang si Sarah ay naghahanap pa rin ng Darksky Inheritance sa mapa. Hoy, hintayin mo ako. Si Sarah ay bahagyang nagsisisi sa kanyang desisyon. Nakagalaw si Francis nang walang anumang problema, ngunit pakiramdam niya ay gumagalaw siya laban sa isang malakas na hangin.
Ang sinaunang aura sa paligid niya ay patuloy na tumatama sa kanya, at hindi niya naabutan ang mga yapik ni Francis. Nang marinig siya, lumingon si Francis. Bilang isang imperial na prinsesa, si Sarah ay tiyak na hindi dumanas ng labis na paghihirap, at siya ay lubhang mahina. Dagdag pa sa katotohanan na siya ay isang doktor, ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa karamihan sa mga normal na emperador. Ikinawi ni Francis ang kanyang kaliwang kamay at tinawag ang higanteng sawa. Naghanda si Francis para dito. Inilagay niya ang dalawang nilalang mula sa Ancient Dream Realm sa Misty Spatial World. Umupo, sabi ni Francis. Nagbago ang ekspresyon ni Sarah. Habang ang sawa na ito ay isang late-stage king lamang, ang mabangis at nakamamatay na aura na pinalabas nito ay nagpalundag sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit na ang ahas ay mabangis, kinailangan ni Sarah na umupo dito. Sa sandaling umupo siya sa python, naramdaman ni Sarah ang pagbaba ng pressure ng dimensyon, at naisip niya na ito ay lubhang kakaiba. Ang berdeng bitik-bitik na ahas ay napakabilis, at ang paglalakbay ni Sarah ay napakadali. Kung titignan, hindi masamang makipagsosyo sa isang beast tamer. Francis, mayroon ka bang ibang kabayo? Ipagpapalit kita. Si Sarah ay walang kabusugan. Ang ahas ay mas mabilis pa kaysa kay Francis. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang malawak na kagubatan, at nalaman ni Francis na maraming prutas sa mga puno. Pumili si Francis ng mag-asawa at siniyasat sila ng kanyang kaliwang mata, ngunit ang mga epekto nito ay hindi malapit sa mga bunga ng Ancient Dream Realm. Mayroon lamang silang halos 100 ng mga epekto. Halika, kumain ng mag-asawa. Inihagis ni Francis ang mga prutas kay Sarah. Bagamat hindi masyadong epektibo ang mga ito at hindi naglalaman ng maraming sinaunang aura, dapat pa rin nilang tulungan si Sarah na pataasin ang kanyang resistensya laban sa pressure. Sa puntong ito, ang Dragon Jade ni Sarah ay medyo mas maliwanag, malamang mula sa pagsipsip ng Draconic Providence sa hangin noong sila ay naglalakbay. Francis, hindi ba medyo malayo ang ruta natin? Tanong ni Sarah. Tama, medyo malayo na tayo. Hindi sumang-ayon si Francis. Bakit? Naguguluhan si Sarah. Bakit gusto nilang lumihis sa landas? Dahil may mananakawan tayo. Nagpakita ng masamang ngiti si Francis. 3 figure ang biglang tumalon mula sa gilid at nakita sina Francis at Sarah. Si Francis ay may mahinang ngiti habang si Sarah ay tumigil sandali. Ang tatlo ay lubos na nag-iingat, ngunit nagpakawala sila ng hininga matapos makita na ito ay sina Francis at Sarah. Mga miyembro lang ito ng team ng Ninth Prince. Lamambat ang ekspresyon ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na Amerikana. Sila ay mula sa grupo ng Sixth Prince, na nasa ika-8 ranggo, na hindi gaanong naiiba sa ranggo ng ika-9 na prinsipe. Natakot lamang sila sa mga koponan mula sa mga prinsipe na nireranggo sa nangungunang 5. Hindi ba ito si Grandmaster Beast Tamer Francis at ang doktor? Bakit kayo pagsasamahin ng ika-9 na prinsipe? Isang henyo ng mga nakababatang henerasyon ang lumakad sa harap ni na Francis at Sarah na may mapagmataas na ekspresyon, at ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang Sixth Prince ay walang intensyon na lumaban para sa Crown Prince, kaya lahat ng kanyang mga miyembro ay dalubhasa sa labanan. Pumasok sila sa Imperial Tombs para humanap ng personal na kapalaran, at lahat sila ay mga dalubhasa na may malakas na kapangyarihan sa labanan. Alam ng lalaking nakasuot ng dilaw na Amerikana kung ano ang kinukuha ng kanyang kasama. Ibigay mo ang iyong mga kayamanan, mga mapagkukunan, at ang Draconic Providence sa iyong Dragon Jades, at hahayaan kitang umalis. Umungal ang lalaking nakasuot ng dilaw na Amerikana. Ang ikatlong miyembro ay isang Elder in Black, at agad niyang pinadalhan ng mensahe ang dalawa pa, itong Francis ay hindi dapat maliitin, at si Sarah ay isang Imperial Princess. Diretso lang tayo sa Dark Sky Inheritance. Ang elder na nakaitim ay pumasok sa Imperial Tombs ilang sandali, kaya nasaksihan niya ang palitan ni Francis at ng taong nakaitim na damit at bahagyang natakot kay Francis. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na Amerikana at ang junior ay parehong ngumisi. Gaano man kalakas si Francis, isa lang siyang beast tamer.
Para naman kay Sarah, siya ay isang doktor, kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring ganap na balewalain. Higit pa rito, kumukuha lang sila ng ilang item mula sa kanila, kaya bakit kailangan nilang matakot sa pagkakakilanlan ni Sarah? Tiningnan ni Sarah si Francis nang may paninisi. Alam niyang may panganib dito pero napunta pa rin dito. Ang tatlong ito ay pawang mga emperador, at mayroon silang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng walang kapantay na mga emperador. Gusto mong manakawin ng tatlong emperor mag-isa. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa katotohanang maaaring kunin ni Francis ang kanyang mga espiritual na alagang hayop upang lumaban, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Sarah. Hehe, napaatras ka, ako ang ninanakawan mo. Ibigay mo lahat ng resources mo, pati na ang Dragon Jades. Malamig na tumawa si Francis. Nang marinig ang sinabi ni Francis, huminto sandali ang batang henyo at ang lalaking nakasuot ng dilaw na Amerikana bago humagalpak ng tawa. Ha. Isang halimaw na tamer ang nangahas na magsabi ng ganyan. Rob sa kanilang tatlo. Narinig nila na si Francis ay may napakalakas na alagang hayop, ngunit hanggat iniiwasan nila ito at natalo lang ang may-ari, anong uri ng banta ang maaaring idulot ng kanyang espiritual na mga alagang hayop? Naging apurahan ang ekspresyon ng matanda na nakaitim. Kung ayaw mong ibigay ang iyong mga kayamanan, gagawin ko lang na sayangin mo ang nag-iisang pagkakataon ng proteksyon mula sa iyong Dragon Jade. Ang batang henyo ay malamig na humagulgol at nakaramdam ng hindi kasiyahan. Ang bawat Dragon Jade ay naglalaman ng isang nakatagong array na maaaring makatulong sa may hawak nito na makatakas sa panganib ng isang beses. Pagkatapos gamitin ito, makakapag-teleport sila sa gilid ng kanilang prinsipe. Nangangahulugan ito na, kung ginamit ni Francis ang nakatagong array sa Dragon Jade, lilito si Francis sa tabi mismo ng Ninth Prince. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang rate ng pagkamatay sa Imperial Tombs. Kahit na may nasa panganib, magagamit nila ito para bumalik sa tabi ng kanilang prinsipe, ngunit isang beses lang. Pumunta ka. Nanlamig ang mga mata ng lalaking nakasuot ng dilaw nang lumitaw ang isang mahabang gintong talon sa kanyang kamay. Kung hindi nila gustong ibigay ang kanilang mga gamit, pipilitin lang niya silang gamitin ang protective array sa kanilang Dragon Jades. Ang batang henyo ay nagsimula na ring i-circulate ang kanyang True Yuan. Ang nakatatandang nakaitim ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at kailangan ding kumilos. Umaasa siya na kayang talunin ng tatlo si Francis. Inilabas ng tatlong emperor ang lahat ng kanilang kapangyarihan, ngunit ang kanilang magnificent power ay sumasakop lamang ng ilang daang metro, at ang pag-alo ng kanilang True Yuan ay napakahina. Ang kapangyarihan ng bawat isa ay pinaghihigpitan ng presyon ng Imperial Tombs, kaya maaari lamang nilang gamitin ang ika-20 ng kanilang buong lakas sa labanan sa mga unang yugto. Illusion Maze Domain. Sinuntok ni Francis, at nawalan ng malay ang tatlong emperor nang mawalan sila ng malay at lumitaw sa isang sinaunang lungsod. Nawalan sila ng ganap na kontrol sa kanilang mga katawan. Kasabay nito, ang malakas na pisikal na pag-atake ni Francis ay nagpaubo sa kanila ng dugo. Mga kadena ng kaluluwa. Isang surge of intent ang namuo sa kaliwang mata ni Francis, at ang mga transparent na malakristal na chain ng dark purple na kidlat ay dumaan sa kanilang mga kaluluwa at naggapos sa tatlong emperor. Ang mga kaluluwa ng tatlong emperador ay hindi makagalaw matapos mabigkis ng soul chains. Huwag! Ang nakatatandang nakaitim ay maaari pa ring lumaban ng kaunti, at naghanda siyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan. Ang God Tribulation Lightning ay kumikinang sa dark purple na tanikala ng kidlat at napasigaw ang tatlong emperor bago nawala ng malay. Flop! Bumagsak ang tatlo sa lupa. Ang soul intent ni Francis ay umabot na sa level ng Sacred Lord, kaya maaari niyang banta kahit ang Sacred Lords kapag ginamit niya ang kanyang soul secret techniques. Dagdag pa sa katotohanan na ang tatlong emperor ay hindi man lang magamit ang karamihan sa kanilang kapangyarihan dahil sa pressure ng dimensyon, wala silang nagawa laban kay Francis. Nakaupo si Sarah sa likod ng higanting sawa na may pagtataka. Noong una ay inakala niya na si Francis ay magpapatawag ng isang espiritual na alagang hayop, ngunit gumamit lamang siya ng isang suntok at isang sulyap upang talunin ang tatlong emperor.
Hindi nakakagulat na hinayaan ni Olding at ng ika-9 na prinsipe si Francis na maging pinuno. Hindi lang siya isang Grandmaster Beast Tamer. Ang kanyang personal na lakas ay hindi rin kapani-paniwala. Dagdag pa sa palitan ni Francis at ng taong nakasuot ng itim, mas naniwala si Sarah kay Francis. Ang lakas ng labanan ni Francis ay maihahambing man lang sa taong nakasuot ng itim na nagpatay ng isang quasi-sacred lord. Hindi pinatay ni Francis ang 3 emperor, hinimatay lang niya sila. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanilang mga gamit. Ang 3 ito ay galing sa malalakas na puwersa, kaya halatang marami silang kayamanan. Bakit mo gusto ang Dragon Jades nila? Hindi mapigilan ni Sarah na maging curious nang makita niyang inalis ni Francis ang kanilang Dragon Jades. Ang Dragon Jade ay naglalaman ng isang nakatagong array na mag-teleport ng may-ari sa kanilang prinsipe. Nangangahulugan ito na, kung pinaplano ni Francis na gamitin ang array sa Dragon Jades na ito, darating siya sa tabi na 6th Prince. Maaaring hindi sapat ang isang Dragon Jade para mag-imbak ng Draconic Providence, sagot ni Francis. May limitasyon sa kung gaano karaming Draconic Providence ang maaaring itabi ng bawat Dragon Jade, ngunit hindi gaanong tao ang nakaabot sa limitasyong ito sa paglipas ng mga taon dahil kailangan ng isa na gumamit ng Draconic Providence para labanan ang pressure ng dimensyong ito, at ang mga laban ay nangangailangan din ng malaking halaga ng Draconic Providence upang mapataas ang battle power ng user. Maaari rin nating pagnakawan ang 6th Prince kung kailangan natin, nag-isip sandali si Francis bago sinabi. Habang si Francis ay mukhang mayabang, ang kanyang sinabi ay teknikal na lohikal. Gayunpaman, halos mahulog si Sarah sa berdeng batik-batik na sawa nang marinig niya iyon. Gusto mong magnakaw ng isang prinsipe? Hindi makapaniwalang tanong ni Sarah. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga prinsipe ay binabantayan ng pinakamalakas na eksperto, at ang mga prinsipe mismo ay maaaring gumamit ng Draconic Providence upang mapataas ng kaunti ang kanilang sariling lakas. Hindi ngayon. Kung ikukumpara sa Draconic Providence, gusto ni Francis ng resources. Ang mga mana ng isang sagradong Panginoon ay malinaw na magkakaroon ng maraming kayamanan, hindi pa banggitin na ang mga sagradong Panginoon na inilibing dito ay pawang mga imperial. Agad na umalis ang dalawa pagkatapos kunin ang lahat. Ang 3 emperador ay nagpumiglas at nakatayo pagkaraan ng ilang sandali. Anong nangyayari? Bakit ang lakas niya? Natigilan ang batang henyo. Natalo niya tayo sa isang suntok at isang soul technique lang. Hindi makapaniwala ang lalaking nakadilaw. Hindi mo ba napagtanto na ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay napakalakas at halos hindi naapektuhan ng mga paghihigpit ng Imperial Tombs? Huminga ng malalim ang nakatatandang nakaitim. Agad namang napatulala ang dalawa pa. Paano naging posible iyon? Gayunpaman, nang pag-isipan nila ito, napagtanto nila na ang mga salitang iyon ay totoo. Ang soul intent ni Francis ay hindi pa napigilan ng Imperial Tombs, at lubos silang nadurog nito. 936. Francis, hindi ka ba pinipigilan ng sinaunang sukat na ito sa anumang paraan? Si Sarah ay labis nang naghinala, at pagkatapos ng labanang ito, mas naging sigurado siya. Naramdaman niya ang soul intent ni Francis pabalik sa St. Herb Pavilion, at pakiramdam niya ay halos pareho lang ito ngayon. Pinipigilan ako nito sa isang tiyak na antas, sagot ni Francis. Ano man ang mangyari, ang dimensyon ng Imperial Tombs ay isa pa ring makapangyarihang dimensyon na naiwan noong sinaunang panahon. Kahit na si Francis ay sumanib sa ilang sinaunang aura, hindi ito tulad ng siya ay nanirahan sa Ancient Dream Realm. Nagkaroon lang siya ng nakuhang pagtutol dito. Nagamit ni Francis ang halos kalahati ng kanyang kabuoang lakas sa labanan sa Imperial Tombs. Sa kabilang banda, ang mga taong kakadating lang ay magagamit lamang ang 20 ng kanilang buong lakas sa labanan. Ang bawat isa ay nangangailangan ng ilang oras upang masanay sa lugar na ito bago nila magamit ang higit pa sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas mabilis silang umangkop. Sa makatuwid, sa loob ng ilang panahon, si Francis ay karaniwang hindi magagapi sa Imperial Tombs. Nakarating na tayo sa Dark Sky Inheritance. Huminto sina Francis at Sarah.
May isang pasukan sa ilalim ng lupa na hindi kalayuan sa kanila, at ito ay may mga senyales ng pagpasok ng mga tao matagal na ang nakalipas. Ang Draconic Providence sa hangin ay mas makapal, at ang suction force ng Dragon Jade patungo sa Draconic Providence ay naging mas malakas. Dark Sky Inheritance. Ang pamana na ito ay matagal nang natagpuan, at habang ito ay isang mababang rank na pamana, walang sino man ang nakayanan na masakop ito. Direktang pumasok sina Francis at Sarah, at ang huli ay nakakalakad na sa lupa ng maayos. Ang mga prutas at ang sinaunang aura na nagmumula sa berdeng bitik-bitik na ahas ay nagpapahintulot kay Sarah na mabilis na umangkop sa presyon sa isang tiyak na antas. Sa sandaling lumakad ang dalawa sa ilalim ng lupa, alam ni Francis na ang lahat sa paligid nila ay isang dimensyon sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Nakapasok na sila sa munting mundo ng sagradong Panginoon bago sila namatay. Ang lahat ng nasa harap nila ay paminsan-minsan ay nagiging maliwanag pagkatapos ay lumabo sa ibang mga oras. Sina Francis at Sarah ay dumating sa kulay abong dimensyon. May 4 na malalaking estatwa sa dimensyon, at lahat sila ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata habang kumalat ang isang surge ng Emperor-level aura. Kailangan kong harapin ang 4 na Emperor sa simula pa lang, at ang lupa ay tila may malalim na hanay na nakaguhit dito. Inilibot ng kaliwang mata ni Francis ang lugar. Ang 4 na emperador na ito ay talagang medyo mahihirapan para sa mga eksperto na kara-rating lang na magagamit lamang ang ika-20 ng kanilang lakas. Hindi nakakagulat na mayroong higit pang mga hindi nasakop na mana malapit sa mga gilid ng Imperial Tombs. Hindi lamang ang mga mana sa gitna ay mas mataas ang ranggo, at sa gayon ay mas kakaunti, ngunit ang mga kalahok ay magsisimula lamang na lumipat patungo sa gitna kapag sila ay umangkop sa dimensyon at aktwal na magagamit ang kanilang lakas labanan. Francis, ang pamana na ito ay medyo mahirap. Sigurado ka bang mapapasa mo ito? Medyo naguluhan si Sarah. Hindi niya talaga alam ang tunay na lakas ni Francis. Ipasa mo. Hindi ako masyadong kumpiyansa, matapat na sabi ni Francis, at tumango si Sarah. Talagang medyo mahirap para sa isang tao, ngunit kung tumulong siya, maaaring magtagumpay sila. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Francis ay nagpasindak muli sa kanya. Ngunit mayroon akong tiwala na sirain ito. Nagniningning ang pananabik sa mga mata ni Francis. Boom! Boom! Dumagundong ang 4 na estatwa at naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Whoosh! Lumipad sa hangin si Francis. Panahon na para subukan ang aking munting mundo. Napangiti si Francis habang ipinapaikot niya ang kanyang layunin, at isang nakakatakot na pag-akyat ng kapangyarihan ang pumuno sa hangin, na naging dahilan upang ito ay maging magulo. Boom! Hoo! Isang madilim na dimensyon na nabuo mula sa mapanirang hangin at kidlat ang lumitaw sa hangin. Kailangang malaman ng isang tao na ang munting mundo ng sagradong Panginoon ay hindi isang tunay na dimensyon, kaya kung may isa pang munting mundo na lilito dito, ito ay magiging labanan para sa teritoryo sa pagitan ng dalawang panig. Boom! Boom! Nagsimulang kumaluskos ang hangin habang nabasag ang lupa. Ang Little World ni Francis ay nilikha sa Ancient Dream Realm, kaya sa isang tiyak na antas, masasabing ito ay ginawa mula sa Ancient Dream Realm. Sa madaling salita, halos hindi ito naapektuhan ng Imperial Tombs. Weng! Inilibot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at ibinuhos ang True Yuan of Wind Lightning sa loob ng kanyang Crystal Core na dimensyon sa Little World. Ang dalawang munting mundo ay nagsimulang mag-away sa isa't isa. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Lumipad sa himpapawid si Francis at nagpadala ng 2 gintong kamao patungo sa Little World ng mana. Basag! Sa pinagsamang puwersa ng kamao ni Francis at ng Little World, isang higanting bitik ang lumitaw sa hangin at nagsimulang lumaki. Boom! Boom! Ang kulay abong munting mundo ay agad na nabasag, at ang makapangyarihang sacred power ay lumikha ng isang bagyo habang ito ay tumatago sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang munting mundo ni Francis ay agad na sumanib sa hangin at kinuha ang kontrol sa mga batas at layunin, hinaharangan ang lahat ng pinsala sa labas ng kanyang munting mundo. Ang kapangyarihan ay hindi masyadong masama. Lubhang nasiyahan si Francis.
Ang munting mundo ng Sacred Lord Darksky ay matagal nang narito, kaya mahina ang pundasyon nito. Wala ring kumokontrol dito kaya parang patay na bagay. Ito ay mas matatag kaysa sa isang normal na Sacred Lord's Little World, ngunit ito ay mahina pa rin. Si Sarah ay lubos na nabigla habang nakatayo siya sa munting mundo ni Francis. Umihip ang hangin, at kumidlat sa langit at lupa. Ang lupa ay napuno ng itim na kahoy habang ang mga arko ng kidlat ay kumikislap. Ito ang munting mundo ni Francis. Dahil sa layunin ni Francis, hindi siya naapektuhan ng munting mundo, ngunit naramdaman ni Sarah kung gaano kakilakilabot ang munting mundo ni Francis. Hindi ito ang Little World na dapat magkaroon ng isang normal na emperor. Sa itaas ng Darksky Inheritance. Your Highness 11th Prince, malapit na tayo sa Darksky Inheritance. Napuno ng pananabik ang isang matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Mabuti, aasa ako sa iyo. Ang ika-11 prinsipe ay nagpabilis. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Isang nakatatanda ng Heaven Luoklan ang naroon sa nakaraang pagsubok, at gumugol kami ng maraming oras sa pag-aaral nito. Ako ay 80% na tiwala na malulutas ko ito. Ang nakatatandang kulay abo ay nakaramdam ng pagmamalaki. Mayroon ding isang quasi-sacred lord na dalubhasa sa kanila. Ang kabuuang lakas ng 11th Prince ay nasa pangalawa hanggang sa huli, at wala siyang intensyon na maging Crown Prince. Ang gusto lang niyang gawin ay sundan ang kanyang mga miyembro sa paligid at makahanap ng ilang kapalaran. Ika-11 prinsipe, nandito na tayo. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay napuno ng kagalakan. Nandito pa rin ang Darksky Inheritance at hindi pa neresolba. Gayunpaman, biglang. Boom! Boom! Ang lupa ay sumabog, at ang isang bagyo ng sacred power ay nagsimulang magpakita ng nakakatakot na aura. Isang surge ng nakakatakot na kidlat pagkatapos ay kumurap pagkatapos nito. Nakakatakot na aura. Tumakbo ka! Sigaw ng nakatatandang kulay abo. Ang munting mundo ng Sacred Lord Darksky ay nawasak. Talagang may Sacred Lord doon. Ang quasi-sacred lord na sumusunod sa 11th Prince ay natigilan, at agad niyang kinuha ang 11th Prince at tumakbo. Kailangang malaman ng isang tao na ang sinumang grupo na may tunay na sagradong Panginoon ay malamang na mula sa isa sa 5 nangungunang prinsipe, at kailangan ding malaman ng isa na kahit na ang mga sagradong Panginoon ay paghihigpitan sa dimensyong ito. Kung ang isang sagradong Panginoon ay nakapagpalabas pa rin ng gayong kapangyarihan sa dimensyong ito at sirain ang isang munting mundo, gaano kaya sila kalakas? Sa sandaling ito, sa loob ng Great Gun Imperial Palace, ang stone tablet na puno ng mga kakaibang simbolo at marka na lumutang sa hangin ay nagdulot ng kakaibang pag-alon. Sa paligid ng stone tablet ay may 10 malalaking puting screen. Sa pinakagitna ng bawat screen ay isang prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay nakahanap na ng isang mataas na ranggo na mana. Bulalas ng isang dalubhasa sa ulap. Ayon sa larawan sa screen, ang mana ay mula sa isang taong nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Buti, hindi kasama ni Darius ang taong nakasuot ng itim na damit, at si Darius ay pumunta sa mana na sinabi ko sa kanya na puntahan niya. Isang makapangyarihang lalaki sa loob ng bulwagan ng ika-13 prinsipe ang may mahinang ngiti. Ang 6th Prince ay bulag na tumatakbo at nakatagpo ng isang grupo ng mga hayop. Maraming eksperto ang natawa sa kanilang puso. Ang paglilitis para maging Crown Prince ay umiral mula sa simula ng Great Gunlord Dynasty, at mayroon itong kasaysayan na daan-daang milyong taon. Ang paglilitis para maging Crown Prince ay kinokontrol ng Grand Imperial Hall, at tila, ang mga miyembro ng upper echelon ng Grand Imperial Hall ay maaaring makaapekto sa nangyari sa Imperial Tombs mula sa labas ng mundo. Ang pseudo-Crown Prince seals ay binago ng mga imperial upang sila ay konektado sa labas ng mundo. Dahil dito, ang nangyari sa loob ng isang tiyak na saklaw ng pseudo-Crown Prince seal ay makikita sa labas ng mundo, ngunit ang mga imahe ay bahagyang malabo. Ang pagkakaroon ng kakayahang ito ay nagpoprotekta sa mga prinsipe sa isang tiyak na antas, at pinahintulutan nito ang mga puwersa at pamilya na naghihintay sa labas upang makita kung ano ang nangyayari sa Imperial Tombs. Ang ika-11 prinsipe ay nakahanap din ng mana. Bulalas ng isang tao, at napatingin ang lahat.
Gayunpaman, ang mana sa screen ng 11th Prince ay biglang sumabog, at isang bagyo ang nanalasa sa langit at lupa, na naging dahilan upang mas lumabo ang mga imahe. Agad na tumakbo ang 11th Prince at ang dalawa pang miyembro. Ang mga nanunood na eksperto sa paligid ng malaking bulwagan ay agad na huminga ng malalim. Anong lakas? Sinong Sacred Lord ang nagawang durugan ang munting mundo ng isang mana? Hindi kaya nauubusan ang pinagmumula ng enerhiya ng munting mundo na iyon? Hindi, halatang may dalawang magkaibang kapangyarihan doon. Nakita ko ang kidlat. Gaano kabagsik? Sinira lang nila ang mga pagsubok sa loob ng munting mundo upang kunin ang mana at draconic providence. Ito ay dapat na Sacred Lord 10,000 lightning mula sa Sky Suspension Palace. Napasigaw ang lahat. Dahil sa mga screen, naiintindihan ng lahat ang Imperial Tomb sa isang tiyak na antas. Ang presyon ng dimensyon ay napakalakas, kaya't ang mga kakapasok lang ay mapipigilan ng husto, ngunit nagawa pa rin ng mahiwagang ekspertong ito na sirain ang munting mundo ng mana ng sagradong Panginoon. Sa kasamaang palad, ang 11th Prince ay nagmamadaling tumakbo at hindi nakita kung sino iyon. Matapos wasakin ang Little World of Sacred Lord Darksky, lumitaw ang isang libingan sa harap nina Francis at Sarah. Ang Dragon Jade sa katawan nina Francis at Sarah ay agad na nagsimulang sumipsop sa Draconic Providence sa malapit. Kasabay nito, sinimulan ni Francis na kolektahin ang mga bagay na iniwan ng Sacred Lord Darksky. Iba talaga ang kayamanan ng isang imperial na Sacred Lord. Pumasok ang kamalayan ni Francis sa interspatial ring ng Sacred Lord Darksky at nagsimulang ngumiti. May kakaibang bulaklak noong sinaunang panahon. Lumitaw si Joy sa mukha ni Francis. Kahit na ito ay isang sinaunang dimensyon, karamihan sa mga damo at puno dito ay pareho sa labas ng mundo. Mahigit 100 milyong taon, dahil sa lahat ng mga prinsipe na natuklasan ang lahat ng mga pambihirang halamang gamot ay naging mas bihira at kadalasan ay umiiral lamang sa ilang mga ipinagbabawal na lugar. Pumunta tayo sa susunod na mana, sabi ni Francis pagkatapos kolektahin ang lahat. Tumigil sandali si Sarah. Pakiramdam niya, lahat ng naranasan niya ay ibang-iba sa una niyang naisip. Walang panganib o kahirapan. Hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Magagawa ni Francis ang lahat ng kanyang sarili. Pagkatapos bumalik sa ibabaw, biglang tumalon si Francis sa isang puno, at ang kanyang kaliwang mata ay nagradiated ng soul power. Isang lumilipad na hayop sa langit ay inalipin lamang ni Francis. 937. Pagkatapos bumalik sa ibabaw, nagsimula ang duo patungo sa susunod na mana. Sa ngayon, si Francis ay patungo lamang sa mga mana ng panimulang yugto ng mga Sacred Lords. Ang pagsira sa mga munting mundo ay magbibigay daan sa kanila na matipon ang napakalaking tulong, mapagkukunan, at kayamanan ng mas madali kaysa aktwal na sumasailalim sa pagsubok. Sinira na ngayon ni Francis ang 3 panimulang yugto ng mana ng Sacred Lord. Ang Dragon Jade ni Sarah ay kumikinang na may mainit na liwanag, at ang outline ng isang dragon ay makikita. Nangangahulugan ito na ang Draconic Providence dito ay napakarami. Sa panahong ito, ninakawan din ni Francis ang 3 pang grupo, at hindi man lang niya sila binigyan ng oras na gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades. Si Francis ay ganap na pinigilan silang lahat at kinuha ang lahat sa kanila. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong 7 Dragon Jade si Francis. Magiging mas mahirap ito mula ngayon, sabi ni Francis habang bumaantong hininga. 2 araw na ang lumipas sa Imperial Tombs, at karamihan sa mga taong nakapasok ay sanay na sa pressure ng dimensyon sa ngayon at maaaring gamitin ang karamihan sa kanilang lakas labanan. Magiging mahirap para kay Francis na agad silang sugpuin ngayon. Hanggat may kaunting sandali, maaari nilang gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades upang makatakas, at walang mapapala sa pananakit sa kanila kung hindi niya makuha ang kanilang mga gamit. Boom! Ipinalibot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at sinira ang isa pang mana sa tulong ng kanyang Little World of Wind Lightning. Nagdilim ang hangin sa malapit habang umuugong ang kidlat at lumikha ng bagyo na humihip sa lahat. Pumunta tayo sa gitna. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakatingin sa malayo at nakikita ang hindi nakikita ng iba.
Ang mga mapagkukunan ng panimulang yugto ng Sacred Lords ay hindi na kayang bigyang kasiyahan si Francis, at mayroon lamang ilang mga item na kapakipakinabang sa kanya. Oo naman, ang mga gilid ay masyadong boring. Sumang-ayon si Sarah sa kanya na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Francis. Ang nagawa na lang niya sa ngayon ay umupo sa higanteng ahas ng walang ginagawa, kaya syempre mabubuwisit siya. Habang papalapit sila sa gitna ng Imperial Tombs, mas naging mapanganib ito. Ang mga inheritance ay halos lahat ay nilikha ng early stage Sacred Lords o kahit late stage Sacred Lords, at kinailangan ni Francis na sumailalim sa mga pagsubok ngayon. Higit pa rito, ang mga hayop dito ay humipo ng higit na draconic providence at nagdulot ng ilang banta ngayon. Ang ilang mga lugar ay minarkahan bilang mga bawal na lugar at may mataas na rate ng pagkamatay. Ang target natin ay ang Imperial Sky Inheritance. Ito ay isang mana na nilikha ng isang late stage na Sacred Lord at natagpuan ng isang prinsipe sa huling pagsubok, ngunit hindi niya ito nalampasan. Siniyasat ni Francis ang kanyang mapa. Bagamat ang pamana na ito ay natuklasan lamang sa nakaraang pagsubok at hindi nagtagumpay, hindi iyon nangangahulugan na ito ay mahirap. Ang ilang mga mana ay natuklasan ilang dosenang pagsubok ang nakalipas at hindi nagtagumpay sa iba't ibang dahilan. Sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay pagkatapos nilang magkasundo. Mangangailangan sila ng halos 5 araw upang maabot ang Imperial Sky Inheritance, at si Sarah ang may pananagutan sa pamimitis ng mga halamang gamot. Ang mga normal na halamang gamot sa sinaunang dimensyon ay ilang beses na mas epektibo kaysa sa mga nasa labas ng mundo, at kung makakahanap sila ng ilang mga halamang gamot na wala na sa labas ng mundo, sila ay magiging lubhang mahalaga. Bukod sa mga pambihirang halamang gamot, nakilala rin nila ang mga mabangis na hayop. Tumanggi pa ngang umalis ang ilang King Beast kahit na inihayag ni Francis ang kanyang Emperor Aura. Isang pack ng Wind Wolves. Bakit ka pumunta dito? Nagbago ang ekspresyon ni Sarah habang siya ay tumawag. Ganap na posible para sa kanila na maiwasan ang grupong ito ng Wind Wolves kung gusto nila. Namarkahan na ni Olding kung aling mga lugar ang may Wind Wolf pack. Karamihan sa kanila ay maagang yugto ng mga hari, at isa sa kanila ay isang Wolf King. Sa ilalim ng pamumuno ng Wolf King, ang battle power ng Wind Wolf pack ay mas nakakatakot. Ano ang dapat ikatakot? Isa akong beast tamer, sabi ni Francis. Sa sandaling lumapit sila sa grupo ng Wind Wolves, pinalibutan sila ng hindi mabilang na Wind Wolves. Boom! Agad na inikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at pinakawalan ang kanyang Emperor Magnificent Power at ang kanyang kidlat. Ang pormasayo ng mga lobo ay agad na nasira, at ang mga lobo na nasa ibaba ng Void God Realm ay lumuhod sa lupa at umatras na may nanginginig na katawan. Sa sandaling ito, isang nakakapangilabot na alulong ang lumitaw. Woo! Ang sigaw ng lobo na ito ay parang gamot sa ibang Wind Wolves nang marinig nila ito. Nagpakita ang Wind Wolves ng malupit at malamig na liwanag sa kanilang mga mata at tumigil sa pag-atres. Nagsimula silang dahan-daang magtipon, at ganap nilang hinaranggan ang Emperor Magnificent Power ni Francis. Kung magpahayag si Francis ng anumang mga pagkukulang, agad nilang aatakihin siya. Sa parehong sandali, umihip ang hangin, at lumitaw ang isang itim na lobo na higit sa 100 metro ang taas sa harap ni Francis. May kumikislap na pulang ilaw sa mga mata nito, at ang pilak puting kuko nito ay napakatalas habang tumutusok sila kay Francis sa bilis na hindi kayang reaksyon ng iba. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang malamig na purple na malakristal na spike ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis at tumusok sa kaluluwa ng Wolf King. Woo! Napasigaw ang Wolf King sa sakit. Ang mental energy spike ay napino, at ngayon ay naglalaman ng isang immortal at walang kamatayang God Tribulation Lightning Eye Intent. Nawalan ng kontrol ang Wolf King sa katawan nito at bumagsak sa gilid, ngunit agad itong tumayo at tinitigan ng masama si Francis ng may galit at ayaw. Ham! Bulong ni Francis. Ang lahat ng kanyang pag-atake sa kaluluwa ay naglalaman na ngayon ng pinsala ng God Tribulation Lightning, ngunit ang Wolf King na ito ay maaaring tumayo kahit na pagkatapos na saksakin ng kanyang mental energy spike.
Gaya ng inaasahan, ang mga hayop dito ay hindi masusukat ng normal na mga pamantayan. Naramdaman din ni Francis na ang layunin ng Wolf King na ito ay napakalakas at pino, kung hindi nito makokontrol ang ganoong kalaking wolf pack. Tiyak na magagamit niya ang gayong hayop, at ito ay magiging isang mahusay na pag-aari. Hindi nakakagulat na ang bawat prinsipe ay may pwesto partikular para sa mga beast tamer sa kanilang koponan. Gayunpaman, kahit na si Grandmaster Beast Tamers ay mahihirapang paamuin ang mga hayop dito. Woo! Ang Wolf King ay biglang napaungol sa kalangitan, at ang kalapit na wind wolves ay naging mga itim na figure na walang pag-aalinlangan. Malamig na ngumisi si Francis habang ikinakalat niya ang kanyang little world of wind lightning at pinagsanib ito sa hangin. Nagdilim ang kalangitan habang ang hangin at kidlat ay nagsanib sa isa't isa. Bumaba ang bilis at lakas ng lahat ng wind wolves sa loob ng munting mundo ni Francis. Ang mga nakapasok sa loob ng isang tiyak na hanay ng Francis ay matatamaan ng lakas ng wind lightning. Alab ng wind lightning ay pina-condense ni Francis ang kanyang eye bloodline power at naglabas ng surge of fire. Boom! Isang half-transparent dark purple eye flame na may mapanirang kapangyarihan ng God Tribulation lightning na sumipol sa hangin at sumabog sa ulo ng Wolf King. Flop! Ang Wolf King ay nahulog muli. Naapektuhan ng wind lightning eye flame ang pisikal at kaluluwang mga dimensyon at nagkaroon ng nasusunog na epekto. Nakakatakot ang kapangyarihan nito, lalo na noong ginamit ito kasabay ng God Tribulation lightning. Dark Heart Seal. Habang nahihirapan ang Wolf King, inilipat ni Francis ang kanyang eye intent at dahan-daang itinatak ang Dark Heart Seal sa kaluluwa ng Wolf King. Hoo! Binawi ni Francis ang kanyang little world of wind lightning. Sa sandaling ito, ang Wolf King ay masunaring tumayo sa tabi ni Francis, at ang Wind Wolves ay tumigil sa kanilang mga pag-atake. Ang pagkontrol sa Wolf King ay kapareho ng pagkontrol sa lahat ng Wind Wolves. Kinuha ni Francis ang Dragon Jade, at ang lahat ng Draconic Providence sa loob ng katawan ng Wolf King ay pumasok sa Dragon Jade. Kasabay nito, ang Draconic Providence ng bawat Wind Wolf ay dahan-dahan ding nagtipon patungo sa kanya. Ang mga hayop dito ay mayroon ding Draconic Providence, ngunit dahil napakarami at lahat sila ay napakabangis, karamihan sa mga tao ay hindi susubukan na mangalap ng Draconic Providence sa pamamagitan ng pangangaso ng mga hayop. Sila ay karaniwang tumututok lamang sa mga mana. Gayunpaman, si Francis ay hindi talaga nangangailangan ng anumang oras o pagsisikap. Hanggat inaalipin niya ang Wolf King, maaari niyang makuha ang Draconic Providence ng bawat Wind Wolf, at ang kabuoang halaga ng Draconic Providence mula sa pack ay malapit sa Draconic Providence mula sa inheritance ng isang simula stage na Sacred Lord. Kasabay nito, nakakuha lang si Francis ng mas maraming battle power. Ang Wolf King ay isang Void God Realm Emperor at maaaring magbanta sa mga walang kapantay na Emperor gamit ang Wolf Pack nito. Hoo! Ikinawi ni Francis ang kanyang kaliwang kamay, at lahat ng Wind Wolves ay pumasok sa Misty Spatial World. Nagulat si Sarah sa buong proseso. Sa wakas ay nasaksihan niya ang kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop. Ang isang batang Grandmaster Beast Tamer at ganoong kasanayan ay gumawa ng isang click sa kanilang dila. Kahit na ang pinakasikat na Grandmaster Beast Tamer sa Lord Dynasty ay hindi kayang paamuhin ang isang Emperor-level Wolf King ng ganoon kadali. Ang mga hayop sa loob ng sinaunang sukat na ito ay mabangis at nakamamatay. Hindi sila maikukumpara sa mga normal na hayop. Isang ngiti ang ipinakita ni Sarah. Francis, gusto kong magpalit ng kabayo, biglang tumunog ang malambot na boses ni Sarah. Tumingin si Francis kay Sarah at tinawag ang Wolf King. Lubhang ayaw ng Wolf King, ngunit sa wakas ay pinasakay nito si Sarah. Naramdaman ni Francis na ito ay mas mabuti. Ito ay hindi tulad ng maaari silang magkunwaring kahinaan pa rin dahil iyon ay gagawin lamang ang mga tao na maghinala sa kanila. Sa susunod na 5 araw, nagtungo si Francis sa iba't ibang kalapit na sangkawan ng hayop habang umiiwas sa iba pang mga magsasaka. Maganda ang mga resulta. Nagawa ni Francis na alipinin ang 2 pang grupo ng mga hayop, isang grupo ng red-faced ice snakes at isang grupo ng black venom scorpions.
Hanggat inaalipin niya ang mga pinuno ng mga hayop, makokontrol ni Francis ang buong grupo ng mga hayop at makuha ang lahat ng kanilang draconic providence. Gayunpaman, hindi lahat ng pangkat ng hayop ay pareho. Nang matalo ang pinakamalakas na eksperto ng isang grupo, ang natitirang mga hayop ay tumakas, at sumuko na lang si Francis sa kanila. Bukod sa dalawang grupo ng hayop na iyon, inalipin din ni Francis ang dalawang malalakas na individual na hayop. Nasaksihan ni Sarah ang lahat ng ito at manhid na siya ngayon. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang kahihinatnan kung may makasakit kay Francis. Pamana ng Imperial Sky. Huminto ang dalawa at napatingin sa napakagandang palasyo. Ang kahangahangang palasyong ito ay isang munting mundo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Francis ng munting mundo sa hugis ng isang gusali. Naririnig niya ang mga taong nagsasalita at nag-aaway sa loob nito. Nangangahulugan ito na marami ng tao ang narito. Ang pamamaraan ng isang Sacred Lord sa huling yugto ng Mystic Light Realm ay talagang iba. Ngumiti si Francis. Papasok pa lang ang dalawa nang may narinig silang boses sa likuran nila. Francis. Lumingon si Francis at nakita niya ang dalawang lalaking may purple na buhok at isang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na damit na dahan-daang lumakad. Ang dalawang lalaking may kulay ube na buhok ay may mga mata na puno ng malabong mga bituing kulay ube, halos parang maakit nila ang sinuman. Ininspeksyon nilang mabuti si Francis. Ang tumawag sa pangalan ni Francis ay isa sa mga lalaking may purple na buhok, at ang kanyang purple na buhok ay pinutol. Maaari ka nang umalis. Amin na ang Imperial Sky Inheritance. Ang ibang lalaking may purple na buhok ay medyo mas mahaba ang buhok, at nagpakita siya ng mapaglarong ngiti habang may liwanag na sumilay sa kanyang mga purple na mata. Ang lalaking may lilang buhok na may maikling buhok ay tumingin sa Wolf King na inuupuan ni Sarah ng may interes. Ang maskuladong lalaki ay dahan-daang naglakad sa likuran nilang dalawa, at ang kanyang malakas na aura ay nagpatindig sa itim na buhok ng Wolf King, at ito ay likas na umatras. Sinulyapan ng maskuladong lalaki sina Francis at Sarah bago dumiretso sa Imperial Sky Inheritance. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang mga ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.